Pinartidahan ko yung kalaban ko sa kakatapos lang po na Title Tuesday. Para po akong si Grandmaster Magnus Carlsen sa tindi ng partidang ginawa ko sa kalaban. Ito po palang Title Tuesday ay isa pong torneo online na ginaganap every Tuesday sa chess.com na kung saan ang mga kalahok, sila Magnus, Hikaru, Wesley, Nepo, lahat po ng top chess player sa buong mundo dyan naglalaro. Ang pwede lang pong sumali ay mga titled player, kaya nakakasali po ako dyan. At eto na nga, ano bang nangyari sa laban? Bakit ba ako nagpartida? Sabihin na naman ng mga basher, mayabang eh. Bahala kayo, pero eto, panoorin nyo kung ano ang nangyari. Bakit tayo humantong sa malupitang partidang ginawa ko? Panoorin nyo po yung live stream. Enjoy. Alright. Uy, eto, mataas rating na kalaban natin. Eto, maganda. Magandang laban to. Uy. Gagi, nalobat ako. Na-disconnect ako. Hala. 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 Na-disconnect ako eh. Ikikikaya nila ako. Wala kasi yung isa. Dalawa kasi camera mo dapat dito eh. A few moments later. Ayoko na, mag-quit na ako. Namatay yung phone ko eh. May warning eh. Ewan ko, nakikita niyo yung warning. Ito yung warning. Ayan oh. Withdraw na ako. Kasi wala na din akong pag-asa eh. Ang layo-layo ko na eh. Oh, withdraw na tayo. Alas na tayo dito sa Proctor. Oh, quit na tayo. Sanggala. Bad trip eh. But may dalawa device. Kailangan kasi camera dalawa. Requirements nila. Front cam saka back cam. Dapat kita yung kapugian mo. Kita din yung screen mo. Kaya pag nawala yung isang ano mo, nagme-message sila, nagwa-warning sila. Hindi gumagana engine analysis oh. Hindi gumagana engine analysis ko kasi naglalaro ako sa Title Tuesday. Nag-withdraw na ako ah. Pusang gala, teka lang, baka naglalaro pa ako doon, ba-default ako. Ay nandito nga ako sa Title Tuesday. Pusang gala, hindi pa ako nag-withdraw. Hala, balik tayo dun, gagi. 1 minute, pinartidahan ko yung kalaban ko. Wala na ako sa Proctor eh. Akala ko automatic kick out na ako. Ha? Wala pa naman itong increment. Wala pa naman itong increment. Walang increment to, pusang gala, 1 minute to. Mababawasan ang rating ko, kaya lalaruin ko to. Ha? Kailangan tama yan. Long time eh. ...53 seconds ang putik. Pinartidahan natin yung kalaban natin, guys. Tingnan natin yung kalaban natin ah.
35 seconds on the clock. This is most likely winning. Pero, pag wala kasing time, meron ka na din yun. "31 seconds on the clock." Namartida tayo putik. Winning na to, winning na. "31 seconds. Kaya ko to. 31 seconds. Alright, this is already winning. Nag-alikaro ako no? Hikaru Nakamura. Anak na yan. Anak na yan. Yun po ang nangyari. Hindi ko po sinasadya yun. Kasi before last round, 11 rounds po kasi yun eh. So, nung round number 10 po, na-disconnect yung device ko. Dito po sa chess.com, may proctor po silang tinatawag eh. Isa po siyang app na kung saan kailangan mo i-download yun. At pag maglalaro ka ng mga online event na may cash prize, tulad po ng Title Tuesday, kailangan meron ka nun at doon ka magla-login ng yung chess.com. So, requirements po yun para maipasok mo yung dalawang device mo. Front camera, saka back camera. Ngayon, pag natatanggal yung isang device mo, wina-warning ang kanila at sinasabihan kanilang i-connect. Kasi nga, bawal maglaro without two devices or two cameras. Yun ang nangyari. Kaya, nung na-disconnect ako nung round 10, natalo, wala, di makapokus eh. Yun yung dahilan ko. Pero actually, talo talaga, magaling yung kalaban. So, last round, wala naman chance na, malayo na. Sabi ko, withdraw na lang ako, panoorin ko na lang yung laban nila Hans Mock Niemann o kaya nila Wesley. Kaso si Wesley natalo, kaya Hans Mock Niemann ako pumunta eh. Yun nga lang, ayaw gumana nung aking engine habang nag-a-analyze. Usually kasi pag nanonood ako ng ganitong laban, makikita mo yung engine sa gilid eh. Pero hindi ko po mapagana. Ito po yung nangyari dun eh. Ayan o. Usually po, yung gilid, kita mo yung engine na yan. Kita mo yung mga best engine mo. Pero during that time, may nakalagay dyan. Per play policy, you cannot use engine while playing in the tournament or kung ikaw ay ongoing game. So, doon ko nalaman, teka, akala ko nag-withdraw na ako sa Title Tuesday kasi close ko na yun. Usually, pag kino-close mo yun, automatic auto-withdraw. Pero it turns out, na-paired pa pala ako. Siguro, nung nag-withdraw ako, may pairing na. Ganun siguro nangyari. Nung close ko yun, nagkaroon na siguro ng pairing agad. Kaya,
na automatic na paired pa rin po ako at pagbalik ko nga, ayun, naglalaro si coach kahit wala siya at tumira na yung kalaban ko ng C4. Ako naman po, nag-C6. Tingnan nyo po yung oras, 1 minute and 22 seconds. Yan ang natira. Ang time control po ng Title Tuesday is 5 minutes without increment. So, bababa lang ng bababa oras mo kahit mabilis kang tumira, hindi madadagdagan. Ngayon, ang pinili po ng aking kalaban ay Queen's Gambit Exchange Variation na kung saan, nako, may pagka-equal tabla. So, ganyan po ang nangyari. Nagpapalit-palit lang siya ng pyesa. Okay, dumipensa. Ayan, yan lang yung nangyari dun eh. Okay, tamang develop lang para mag-connect yung tore. Ayan. Pero sa pagkakataong ito, alam ko, lamang na ako eh. At yung tira na hindi ko nakita para maging winning na, yung simpleng knight to e4, wala akong oras eh. Lamang na daw po yan, sa kadailan hindi mo pwedeng capture dahil may take stone. Mapipilitan po yan mag-knight doon at pag nag-knight siya dyan, pagkakainin ko lang daw yan, ay goods na po ako. Ayan po ang mangyayari. Ayan pinakasimple na na-miss ko eh. Pasado po harang and then after harang, queen d2. Ayan mga threat, hindi madipensahan, winning na. Hindi ko nakita yon. So, ang ginawa ko po ay nag-8-6 lang. Wala, tumitira lang tayo. O nag-B5. Okay, kinapture niya naman kasi nakita niya na po yung knight E4 na paparating. Malamang. Saka po siya gumanon. Tumira lang po ako ng queen to A5. The idea is to go here. Yan po yung pinakaplano. Anyway, pinalit niya. So, ako naman pinalit ko. And then, in endgame ko, alam ko yung endgame po na ito is close to equal. Pero, mas may dating po tayo dahil bishop yung atin. Tapos, may outside pass pawn. So, nag-knight po siya doon. Tumira ako dito. Tumira po siya ng king. And then, ako, nag-isip ako dito na matagal. Konti, hindi matagal. Ayan o, 2 seconds eh. Usually kasi, i-king move mo agad yan. Halos naka-pre move. Pero may nakita akong tira niya eh. Pag tumira ako nito, may ganito siya eh. Tapos pag gumanon, may ganito. Hindi ko nagustuhan. Oh. It turns out, sabi ng engine, okay lang pala yan. Talaga? Talaga daw ah. Okay lang yan. Hindi ko alam. Bakit? Panpuntan gaganito ah. Sabi ng engine, okay lang daw eh. Ano mangyari pagka king move? E5. May counterplay doon. Nagigits ko na. Ayun, mahirap makita yun. Kaya po yan ang tinira ko eh. Para pag tumalon, kakainin ko. Mali pala yan. Anyway, ayan. Normal na king move lang. Alright. And then, ito, very important move yung F5. Kasi, itim po yung aking bishop para yung pawn niya mas stuck sa itim. So, pag pumunta siya dito, ito lang, steady ka lang dyan. Tapos, ito naman, magtatrabaho na sa kabilang side. Kaya bumalik po siya, pero tinula ko pa rin. At ayan po ang nangyari. Yung endgame na to, winning na. Ayan, winning na po ito. Grabe, babagsak yung pawn eh. Ayun na nga po yung nangyari. Check. And then, tinikman ko lang, bumalik. And there you go. Ito po, winning na. So, ang tinira niya po dyan, nag-night dito, ako bumalik eh. Kasi hindi ko pa sure kung anong dapat kong gawin. No? Pero, it turns out dito na agad. Kaso, siya naman, hindi naman po siya bumalik doon. Ang in-expect ko, babalik talaga siya for a possible draw eh. Alam ko, ito gagawin niya eh. Ang unang plano ko dyan, kasi hindi naman ako nag-iisip talaga na, gusto ko nang kainin yan, tapos tulak. So, sabi ko, 1 pawn up, winning pa rin. Pero, ang pinakasimple, ito po. Ngayon, pag bumalik siya, dito ka na. Kasi pag kinapture niya ito, yun lang iniiwasan ko, pwede pa rin itulak eh. Capture with a check kasi. So, hindi niya po pwedeng gawin na ganyan dahil eto, masasacrifice ko, yun hindi. At, of course, dahil gano'n niya, eto, madali na to. Ang concern na lang natin dito, yung oras. Baka kasi, alam nyo na, madali tayo sa oras, pero this is definitely winning. Piniremove ko na nga yan eh. Wala na to. Nakakatuwa lang kasi napanalo ko kahit wala akong oras. Hindi ko po sinadya yun na aksidente ang lahat. Sasabihin na naman ng ibang, yabang mo eh. Ano magagawa ko, nanalo kahit mababa oras? Yabang na naman. Hindi nyo kasi kayang gawin yun. Kaya yung mga tao nakagawa, parang si Magnus, sasabihin nyo kay Magnus mayabang. Tapos pinost pa. Content creator ako eh. Persado ko yung post yung mga ganyang bagay. Plus, masaya ako sa nangyari. Kasi hindi ko na-expect na mapapanalo kayo eh. Hindi naman tayo kagalingan. Kagwapuhan lang. Pero alam Magnus ang ginawa natin. O diba? Parang may bitaw bigla eh. Marami na naman magsasabi yan, feeling magaling. Ang hirap kasi sa inyo eh. Mahina na nga ako, tapos gusto nyo magpiling mahina pa. Malamang! At least sa feeling man lang, maramdaman mong magaling ka kahit hindi.
Anyway, joke lang po yan. Tinitrip ko lang yung mga basher. Abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Parating na po yung FIDE candidates. Malalaman natin kung sino yung next world challenger. Ang mga line po doon, sila Hikaru, Fabiano Caruana, Pragnananda, marami pang iba. Wala nga lang si Wesley. Alright. At syempre, abangan nyo po yung paparating natin na Biyaheron Chess app. Napakaganda ng app na to. Malapit lang matapos yung beta testing. I think 8 days or 9 days na lang po at mapapublic na yun. Nasa Google na siya pero chine-check pa po kung may mga bugs ng Google o kung hindi kami sumusunod sa kanilang policies, baka tanggalin. Pero hopefully, ma-approve na agad. Abangan nyo po at sana inyong masuportahan para ma-maintain namin yung app na yun. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you ulit. God bless. That little mouse, cause I'm an albatross.